Magandang araw mga bata! Ako si Sir John Peter P. Ayala o Sir Peter, ang inyong guro sa asignaturang Filipino para sa ika-4 na baitang. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo sa taong panuroang 2021-2022. At sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng 2 aralin sa asignaturang Filipino. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto. Una, natutukoy ang bahagi ng binasang kwento, simula, kasukdulan at katapusan. Pangalawa, nakasusulat ng talata tungkol sa sarili. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay magkakaroon tayo ng paunang pagsusulit, ang pagbabaybay. Isusulat ninyo ang tamang baybay ng bawat salitang sasabihin ng guro. Magkakaroon lamang kayo ng 10 segundo para isulat ito. Kumuha ng sulatang papel at panulat. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang salita, kwento. At ang tamang baybay, tama. Pangalawang salita, wakas. At ang tamang baybay ng pangalawang salita ay tama. Pangatlong salita, talata. At ang tamang baybay, tama. Pang-apat na salita, sarili. At ang tamang baybay, tama. At bilang panghuling salita, panimula. At ang tamang baybay ng kahulihang salita ay tama. Mahusay mga bata. Ngayon ay balikan natin ang ating nakaraang aralin. Pangalan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan? Ito ang tawag sa mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Subukin natin ang inyong kakayahan. Tukuyin ang mga sumusunod na salita kung ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Unang salita, Pagbilao, Quezon. Ito kaya ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Isulat ang iyong sagot. Tama, lugar. Pangalawang salita, kabayo. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng hayop. Tama. Pangatlong salita, James Reed. Sa inyong palagay, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Mahusay. Pang-apat na salita, papel. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng bagay. Mahusay. At pang-limang salita, araw ng mga puso. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng pangyayari.
Ngayon naman ay tukuyin natin ang mga elemento ng kwento. Ito ay isa rin sa ating mga aralin noong nakaraang linggo. Ano-ano nga ba ang mga elemento ng kwento? Tauhan, tagpuan, banghay. Tandaan, ginagamit ang mga elemento upang mabuo ang isang kwento. Tandaan mo na ang mga elemento ang nagbubuo sa isang kwento. Natin ang ating aralin. Aralin 4. Mga bahagi ng kwento. Panimula. Sa aralin na ito ay matutulungan ka na makatuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagtukoy ng mga bahagi ng kwento. Sabihin kung anong bahagi ng kwento ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap. Una, noong unang panahon, sa isang napakalayong lupain, ano kayang bahagi ng kwento ang pangungusap na ito? Tama, ito ay panimula. Pangalawa, dahil sa nangyari ay humantong sa paghiwalay ang magkaibigan. Ano kayang bahagi ng kwento ito? Tama, kasukdulan. Pangatlo, habang buhay na silang naging magkasama. Sa inyong palagay, ano kayang bahagi ng kwento ito? Tama, wakas. Ngayon naman, pagpapaunlad. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4 ang simula hanggang wakas. Ilagay ang salita na tumutukoy sa bahaging simula, kasukdulan at wakas ng kwento. Isulat ito sa iyong kwaderno. Okay, sagutan na natin. Sa palagay ninyo mga bata, alin kaya ang unang nangyari base sa larawan? Okay, tama. Ang lalaki ay nagbabasa ng libro. Pangalawa, siya ay sumama sa kanyang mga kaibigan upang mag-jogging o mag-ehersisyo. Pangatlo, pagkatapos nilang mag-jogging ay pumunta sila sa palaruan. At ang ika-4, tama, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Mga bata, ating tandaan ang mga bahagi ng kwento. Una, panimula. Nagsasaad ng unang pangyayari o paano nagsimula ang kwento. Ito ang pangyayari na unang nagaganap sa kwento o bilang panimula ng isang kwento. Pangalawa, kasukdulan. Pagkamit ng katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ito ang bahagi kung saan nabibigyang solusyon ang kanilang naging suliranin o problema. Pangatlo, wakas. Ito ang kinahinatnan ng kwento. Muli, tandaan natin ang tatlong bahagi ng kwento. Panimula, kasukdulan, at wakas. Ngayon naman, subukin. Panoorin at unawain ang video at pagkatapos ay sagutan ang susunod na gawain.
Ngayon naman ay sagutan natin ang gawin. Base sa napanood na video, ilahad ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa inyong napanood na video, alin kaya ang panimula? Alalahanin nyo nga mga bata. Tama! Nagtanim ng mga gulay ang magsasaka. Alin naman kaya ang kasukdulan? Mahusay! Diniligaan at inalagaan ng magsasaka ang kanyang mga itinanim na gulay para maging maayos ang pagtubo nito. Ano naman kaya ang naging wakas ng kwentong inyong napanood? Tama! Inani at ibinenta ng magsasaka ang kanyang mga itinanim na gulay. Good job mga anak! Pakikipagpalihan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sumulat, lumikha ng isang kwento na hango sa iyong sariling buhay. Gamitin ang mga kaalamang natutuhan sa aralin. Panimula o unang bahagi. Kasukdulan o pangalawang bahagi. Wakas o pangatlong bahagi tungkol sa iyong sariling buhay. Paglalapat. Panuto. Sa iyong mga napanood na palabas sa telebisyon, sa pelikulang napanood sa sinihan noon, at sa nabasang mga kwento, tukuyin ang mga bahagi ng kwento, isalaysay muli ito at isulat ang pagkakasunod-sunod nito. Gamitin ang rubric sa ibaba. Limang puntos kung nakasunod. 3 pag hindi gaano. At pag hindi gumawa, ay walang puntos. Ito ang mga batayan. Nakahalikan ng sariling kwento. Nagamit ang bahagi ng kwento. At nakapokus sa paksa. At dito nagtatapos ang ating unang aralin para sa araw na ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang aralin. Aralin pang-5. Pagsulat ng talata tungkol sa sarili. Panimula. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng talata tungkol sa iyong sarili. Panuto. Ipabasa ang talata sa iyong magulang o kapatid o kung sino man ang nakatatandang kasama sa bahay. Punahan ng angkop na impormasyon ang patlang upang mabuo ang talata tungkol sa iyong pamilya. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan ang talata. Ngayon ay sagutan natin ang talata. Ito ang halimbawa ng magiging sagot ninyo mga anak. Basahin natin ang talata ng sabay-sabay. Ako ay si Mark. Tama. Ang aking mga magulang ay sina. Ibigay ang pangalan ng mga magulang. At bilang halimbawa, Rolando at Marites. Blank kaming magkakapatid. Ilan kayong magkakapatid sa inyo? Sina Mark ay 4 na magkakapatid. Nakatira kami sa blank. Saan kayo nakatira mga anak? Si Mark ay nakatira sa Silangang Malikboy. Kumpletuhin natin ang ating talata. Masasabing, simple lamang ang aming pamumuhay, ngunit masaya ang aming pamilya. Mahusay mga anak!
At bilang pagpapaunlad, gawain sa pagkatuto bilang isa. Pumili ng isang paksa at sumulat ng talata tungkol dito. Una, pangyayari sa iyong buhay na hindi mo malilimutan. At ang pangalawa, ang karanasan mo sa pandemya na COVID-19. Mga anak, pipili lang kayo ng isang paksa at ito ang gagawan nyo ng isang talata. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata. Una, sa pagsulat ng isang sariling talata, laging tatandaan na mahalaga ang paksa upang may pahayag ng gusto ang nais iparating sa mambabasa. Pangalawa, sabay-sabay nating basahin mga anak. Isaayos ang bawat pangungusap, laging tatandaan ang tamang organisasyon ng ideya. Pangatlo, ipasok ang unang salita sa bawat pangungusap. Pang-apat, maging matapat sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Huwag mayang ilarawan ang iyong mga katangian. Tama, sa paggawa ng talata, dapat tunay at totoo ang mga impormasyon na ating ilalagay para ito ay kapanipaniwala. Panglima, isaalang-alang din ang paggamit ng palugid at malaking letra sa unang salita. Kailangan sa paggawa ng talata ay maayos ang linya ng palugid para pag ipinresent natin o ipinakita natin sa ating mga mambabasa ay maganda ang kalabsan ng ating talata. Pang-anim, gumamit ng wastong pananda tulad ng tuldok, kuwit, tandang pananong sa pangungusap kung naghahanap ng kasagutan at tandang padamdam kung nagsasaad ng pagkabigla. Yan, dapat tatandaan natin mga bata na sa paggawa ng talata ay dapat sa bawat pangungusap ay gumagamit tayo ng tamang bantas. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, muli, buuin natin ang talata tungkol sa iyong sarili. Meron uli kayong 1 minuto para sagutan ang talata. Okay mga anak, sagutan na natin. Ito ang halimbawa ng sagot sa talatang ito. Ako si, ilagay ang inyong pangalan. Ako si Kurt. Mahilig akong, ano ang inyong mga hilig? Si Kurt ay mahilig, sumayaw at kumanta. Pagkatapos, kumain ng blank. Ano kaya? Yes, tama. Pagkatapos kumain ng tanghalian, ay tumutulong ako sa aking tama, nanay. Pwede ding tatay, pwede ding ate, at pwede ring kuya. O kahit lolo at lola. Sa mga gawaing bahay tulad ng ano kaya mga gawaing bahay na pwede nating tulungan ng ating mga mahal sa buhay o magulang? Pwede tayong pagwawalis, pagdadayag, at pamamalansya. Very good. Pagkatapos ay blank. Ano kaya ang gagawin nyo pagkatapos tumulong sa mga magulang? Pwede kayong maglaro. Very good. Kami ng aking sino kaya ang iyong mga kalaro? Tama, ang iyong mga kaibigan. At bilang paglalapat, gawain sa pagkatuto bilang 3, pumili ng 2 paksa na pamilyar sa iyo. Sumulat ng talata tungkol dito. Gamitin ang rubrics para maging gabay sa pagsulat ng talata. Una, ang paborito kong laruan. Pangalawa, pandemya, layuan mo ako. Pangatlo, teacher, kailan ka makikita? Pang-4, ako at ang aking pamilya.
Panglima, ang aking paaralan. Muli, pipili lang kayo ng 2 paksa at ito ang gagawan nyo ng talata. Nagkakaintindihan ba mga anak? At ito ang rubrics na inyong gagamitin. Naisagawa, nakasulat ng talata, nakapagpahayag ng sariling karanasan, may maayos sa pagsasalaysay. 5 points pag nakasulat ng talata. Pag hindi gaanong naisagawa, 3 points. At pag hindi nagawa, walang puntos. Takdang aralin. Sagutan ang learning activity sheet sa Pilipino para sa linggong ito. Muli mga bata, sana ay may natutunan kayo sa linggong ito. Muli, ako si John Peter P. Ayala, guro sa asignaturang Pilipino para sa ik-4 na baitang. Mga bata, binabati ko kayo sapagkat nakiisa kayo sa ating aralin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Stay safe po.